Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Net nyo! Hindi na ako... Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Good morning sa ibang bansa, magandang gabi dito sa Pinas, o di ba? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga po guys, no, grabe, nakakatuwa itong dalawa, si Maharlika at si Attorney Harry Roque, no? Habang pinapanood ko sila, tawa ako ng tawa. Para bang may sikreto sila na gusto nilang ibunyag, kaso talagang pinipigilan muna nila ang kanilang mga sarili kung ano yung sikretong yun patungkol sa admin na ito. O di ba guys? Basta ang sabi ni Harry Roque, sabi niya, mayayanig na kayo. Tapos sabay tawanan silang dalawa ni Maharlika. And sino ba namang hindi mayayanig niyan? Na ngayong araw na ito ay grabe, halos buong mundo ang nag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong. Dito pangalan sa Davao City guys as of 5 p.m. Ngayon lang sa Davao City. Grabe, sobrang daming tao. Makikita mo naman sa picture, guys. Ayan, grabe. Nasa 50,000 katao ang dumalo as of 4 to 5 p.m. Hindi pa kasali mamaya. Madadagdagan pa yan mamaya hanggang 8 p.m. to 9 p.m. So ito guys, eto na. Panoorin natin ang video ito. Talagang matutuwa kayo sa kwentuhan ng dalawa. Eto, panoorin po natin. Di ba? Correct. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang iyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandyan ang mga bangag. O, di ba? Correct. Dahil ngayon talaga grabe yung spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine niyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi lang si Duterte naging issue eh. Correct. Nung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas. Bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga? So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakidnap ang isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino ang naguhusga. Yes, kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako spokes, galing kami dun sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina na nakasabay namin sa breakfast, and yung mga taga Germany talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsi-speak up day. Kaya naman natatakot ang mga bangag ngayon, lalong nagbabangag. At ngayon, bispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag. O, di ba? Yes. No, actually, daldala ko yung kopya dyan. Daldala ko yung kopya ng, what do you call it? Authentication. Yung authentication. Ay, extra. nako, yan na po. Dahil yan, isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan kung bakit tayo pimperson. Alam mo, totoo niyan. Ako may galing sa Kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Biro mo, ikaw nag-source, akong ginipit, palibasa, di ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, di nyo na ako mahahabol. Correct. Speaking of that, insurance folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, Ano bang naging steps mo? Alam mo, hindi ko akalain. Okay. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka dun sa lugar na 3 hours away from The Hague,
Tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. Oh. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect, hindi ka nga nakakulong, wala ka naman mapuntahan. Mabuti na lang ako i-rescue ng ating mga kababayan, no? Mga super BFF natin at kumuha ng Airbnb at matapos na ako 3 araw na matulog dun sa asylum center na yon, yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food at nandun tayo Diba? sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagang presidente natin. No? Pero yung mga nandoon, 80% ng mga nandoon, at there are about 36,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats. Oh my God. At ako'y nahabag dun sa kwento na unang-una, minamit ako na mag-ina, nakasling yung kanyang anak na bata. Siya'y galing nga sa isang inflatable boat, nanggaling sila sa Greece, naglakad all the way sa Netherlands. Pero ang sa pinakanahahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din, 8 sila na nagbayad doon sa inflatable boat. Namatay lahat ng pamilya niya, nag-iisa na siya. So talagang awang-awa ako dun sa batang yun. Hinakap ko na lang ng hinakap at yung pagkain ko sa araw na yun, binigay ko na sa kanya at sinabi ko, I will get all my food. You can have all my food so you can collect it. No? Pero I guess it's God's way of telling me na miski ginigipit ako ng bangag na administrasyon, mas mabuti pa rin ang buhay natin dahil at least hindi tayo nalulunod sa dagat dahil gusto lang natin umiwas sa labanan, no? Sa mga bahay nila, no? Sa bayan nila. Kasi, nako, binabangag na tayo. Oo, binabangag tayo ni bangag. Anyway, kasi ang asylum ngayon, hindi lang doon sa pagtakas sa political persecution, yung mga umaalis din sa mga lugar na mayroong labanan na nangyayari. Teka muna, so lahat mga nakasama mo, majority ba sa kanila politically persecution Hindi. ng mga cases? Majority tumatakas sa labanan, mga Africans, mga Syrians, mga Afghans. Yung naging roommate ko doon ng 2 araw, 15 years old siya, mag-isa siyang lumuwas ng Europa, no? Dahil nga pilit siyang rin-recruit ng mga Taliban, no? At saka iba yung pananampalataya niya sa Islam, yung kalaban ng Taliban, no? At dahil gusto iiwas ng pamilya niya yung roommate ko sa pagiging Taliban, pinadala nila lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil lang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. So, hindi nabigyan. Tapos 2021 nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya ay tumatakas sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento. Nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya, Philippine passport. Saan niya nakuha? Hindi peke, genuine. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat eroplano, na-report na ng Pilipino na nakaw yung passport niya, nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung sino man yung nawalan ng passport, sorry na lang, pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa. No? Pero folks, nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod na interview, matagal pa. Ang sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero importante kasi, yung pag-apply mo, mayroon ka ng protection na hindi ka na ma-deport doon sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na silang magagawa hanggang hindi matapos yung aking application. 1 year and a half ang kanyang duration bago matapos yan, no? Mali mo, wala na siya mga weeks from now. Sana nga next month, wala na no? Malay ko ba kapag next month wala na, di uwi na ako, no? Hindi ko naman ang asylum kung wala na dyan, no? Ang mga nang aapi, no? So, but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ako nung pumipirma ako. Kasi yung pagpirma mo sa application at pagtanggap ng application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 at kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-i-interview sa akin, yinakap ako. Dahil talagang grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, hindi na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman buhay ko, nagko-costume, nagpapanggap, at ngayon,
Darating ang panahon, papakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko nung ako nagtatago sa mga bangag. Ay, Yeah. nako, ngayon hindi na ako kailangan magtago. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Nandito Yeah. na ako, may karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano ba yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi, balita from your friends, talagang, alam ko naman na hinahunting tayo pareho, hindi lang ikaw. Dahil Mas matindi ka. Di ba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. Yeah, may Oo. assassins talaga silang pinadala. At pinapasok pa sa Amerika, ha? At may konsabahan yan sa mga opisyalis natin dyan sa Philippine Embassy, ha? Dahil sila pa nagpapasok dyan, ha? Yes. Oo. Actually, kasama nga yan sa mga exhibit ko, no, yung mga ganyang information, you know, mga ebidensyang kinalap ko dahil dyan sa gusto talaga nila akong paggurgur. But ganun pa man, lumalaban tayo kahit saan. Kaya nga talagang wala nang atrasan to, folks. Wala na. Ako dati, Mm. maingat pa dahil sabi ko, baka kumatris, VPN pa, at saka kahit paano, hinay-hinay lang. Ngayon, wala na. Bangag. O, di ba? Kaya naman magurgur tayong dalawa dahil ako ang pasimuno ng mga kabangagan. Hindi, meron tayong mga Dutch na magpoprotekta sa atin dito, di ba? Oo, Yes. hindi sila po pwede rito. Dahil dito walang diktadurya, dito walang panunupil ng karapatan. Kahit araw-araw tayong mag-rally doon sa place of detention ni Presidente, wala silang magawa. Kahit Mababait yung mga araw-araw Dutch tayong police. magsigaw ng bangag, wala silang magagawa. Dahil pag sila sinupil tayo, merong European Court of Human Rights. Lagot sila to, di ba? Yes, mananagot Oo. talaga sila. Pero folks, ang ano yung mga na-realize mo or natutunan mo during that 6 months na nagtatago tayo, you know, kasama na ako dyan, tayong dalawa, no? Na sa mga kabangagan ng gobyerno ni Marcos Jr. Well, una talagang gusto ko maibalik sana yung panahon na bakit ba ako nagpabudol dito sa bagag na ito. No? Talagang sinabi ko, ako, meron din akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Pero siya hindi na natin naisip na for instance, doon sa pagnanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na para siyang prinsipe na hindi siya nakakatikim ng nagtatrabaho. pagkagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos na pag-aaral, and yet limpak-limpak ka sa lapi niya, no? Papulbo-pulburon lang. Papulburo-pulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na palibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka, yun nga Nakinabang sa pera ng kasi bayan. ang problema kasi Nagkamali talaga tayo doon. sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala, mas malala. Kasi Pero at you'll least, never know. Baka may purpose ang lahat ng ito. well, ang purpose wag na natin talaga silang payagan. Pagbayagan. Wag Yeah. nang bumalik kung mawawala. Wag na magbabalik at wag na magpabudol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan, hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie. At itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through dun sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictos yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes na mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-mm. Alam ko, nagkatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero Yeah. sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. At naalala ko pa nga, yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si Bibi Sara, isang araw matapos siya magbitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din.
Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang Tas kamay niya. kamay niya, yeah. O talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, ayun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara, kung magpapabudol muli, di ba? I Ang don't tingin think ko, so. Hindi na. Ang tingin Hindi ko, na mapapabudol si Kasi Inday. ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan Hindi naman Yeah, niya sinabi privado, niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Amy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo ang Duterte youth ngayon, nangakalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. No? Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, Diba? at saka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo pati nga dyan sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo Yeah. Di ba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila.